okay na rin. Pero parang ang Fast break. go dito ng Blacklist International ay umisa. Oh! Naiwasan doon, pero yung makakuha ng Lord ay si Joe! Ngayon naman ang nahuli na si H2O at siya ang magiging kapalit nung na-secure nila na Lord. Pero with that, Smart Omega nakaiwas sa Divine Judgment at nakakuha pa ng Lord. Wow! Paano nangyari yun? That reaction from Ruby, napakabilis nakita niya pagka-flicker nung Kaja, nandoon yung mini CC. Hindi kumabet yung kadena ni Haji, hindi tumama, hindi nag-land yung Divine Judgment. And Jom was able to land one hit onto the Lord. I think Art of Thievery pa nga yung pinangnakaw niya. Grabe yung bilis ng sword! responde. Pero ito na yung responde. Ay naku, i-burst down yata ngayon si Edward pero nakabasag naman siya sa itaas. Pero nakikita natin ngayon yung gigil at yung pilit tumipensa ng Omega. Dito mo makikita yung multi-generational talent. Pa-macro-macro kayo ngayon. Yeah. Nung panahon namin, microhan lang. Sabi nga nagbago na talaga yung laro pero andun pa rin. Nagbago man from Season 1 to Season 13. Action pa rin ang ipinapamalas ng MPL Philippines. Yeah. Smart Omega at Blacklist International. Satsui! Ako tuloy-tuloy na crowd control lang nila pag doon. Tapos si Jom ngayon ang nakakasunod ng mga Julien. Riota makakasurvive nga ba dito? Meron pa naman siyang sustain na hinahawakan. Naiwasan din doon ng Star Shatter pero unti-unti nagiging nakakatakot na dito yung team fight capabilities ng Omega. Yeah, lalo na tapos na yung Malefic Roar on the side of Jom. And also yung ginagawang fast break play din ng Smart Omega. Considering na ang hawak nila Valentina at Rafaela, it looks like parang meron din silang Kaja na may conceal dito kasi may movement speed na nanggagaling mula doon kay Rivo. Binuboost niya. Yung si Exort sabi niya, sige punta ka dun. Hatake mo kung sino man makita mo. Yun nga Tsaka yun yung threat no? May pang-burst na, kung titignan mo, yung Kaja and Claude, medyo hindi siya okay na parte. Pero kasi kapag nasa late game na, kahit sino na yung kaya tunawin ng Claude with those attack speeds and with these items na hawak niya ngayon, plus naka-Wind of Nature din siya for added survivability. If ever man, napapasukin siya dito ni Edward or Ohe. Grabe, parang yung pinaka-nagiging biktima nga natin dito yung mga junglers talaga. Yung mga umarap ay binubuhusan na talaga dito ng skills at makati-kati na yung mga pwedeng ibuhos na skills na i-consider dapat natin kapag meron na tayong susunod na team fight. So, magiging delikado ito lalo na kapag may up na sobrang crucial objective kasi yung death timers natin sobrang tatagal na. So, baka hindi na magandang ideya yung magiging sakripisyo nyo ulit yung jungler nyo katulad nung paulit-ulit nating nakikita sa mga nangyayari magmula kanina. Pero mga iba tayo dahil nasa labas ng base ang Blacklist International. 30 seconds bago mag-spawn ng Lord. Ito na yung firing range ni Yue. Mahihirapan yung Smart Omega lumabas. Even if sabihin natin naka-Claude and naka-back siya, yung Smart Omega dito, yes, they can go outside of their own base, pero kailangan nilang hanapin muna yung pwesto dito ni Kaja. For the longest time, di natin na pag-uusapan itong aspect ng MLBB na to. Pero this is where the sentry matters. Kailangan nilang makakuha ng magandang vision over this Lord area kasi napaka-importante na makita nila yung Kaja before they go outside. Kasi if mali lang ng turn, if mamaling wrong turn, itong back siya na to, mahihila kagad to. Yeah, speaking of the vision, ang mahirap kasi dito, pag lumabas ka dyan, kita ka kagad may Astral Echo, nandun din yung Star Shutter, pag Vision, H2O, dumadrive-by na. Gustong makakita ng liwanag dito. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Oo, nireset. And yun talaga, kailangan dito ng Smart Omega. Hindi pa tapos ang laban na ito. Look at the opposite side. Okay. Ay, lamang pala yung Look sa at the baba. opposite side. Oh, Checklist. No. Magre-react dito ngayon si Jom. Kailangan niyang i-clear yung mga minions. 28k para doon sa Lord. Nakita na nila agad na wala si Claude, kaya naman go na agad para dito kay H2. Siya pa ako na mataanan dito ng i-burst down, pero maganda yung naging hatak doon with the Eye of Pendant Riota. Ngayon naman si H2 pa rin ay magpapakapa. Hindi niya kakayanin yung damage. At si Edward, kahit na napakarami nangyari ng wipe siya, pero ang laban hindi pa tapos. UM mahahatak with the Divine Judgment, sabay pasok with the Blazing Duet ni Jom. Pero si UM makaka-double kill din. Kaso sumunod normal din si Jom. And in the end, Duet secures the retry. Pero si Edward! Si Edward! Game number 1! Para sa Blacklist International! Mr. Consistent! Wait lang! Wow! Sabi ko, parang may nandun sa base nila. Parang may something Parang may something. Agent Zero, ladies and gentlemen. Grabe yung laban na yun. Napatrowback ako, naaalala ko before siya maging Agent Zero, si Mr. Consistent. Wow! Kakaiba.
ang ating nakita